So ito attorney, may makikita kayo dito na lalaki na sinisira yung mga panindang saging, pati even yung papaya. Maya-maya sisipain, ayan po, makikita nyo na sinipa, kukuha or dadampot po yan ng isang papaya at ibabato dito sa nag-video na si Ma'am Chariza. Ma'am, bakit po siya nandun sa inyong tindahan? Kasi gusto niya ako, hindi na daw niya ulitin yon. May anak kami kasi, tapos sabi ko, baka uwi ako, kita naman tayo kasi hindi man isang beses ginawa yan, pang-apat na, pang-tatlo na. Hanggang, away kami, nagsagutan kami, hanggang bigla na lang niya kami ng papaya. Paano ko sa ulo, sa papaya, sa tiyan. Sinusuyo po kayo pabalik nitong si Sir Polly June, kaya po siya nandun sa tindahan po ninyo. Opo. Tapos, siguro, ang ginawa po ninyo, tinanggihan niyo po ba kaya nagalit? Ganun po ba yung nangyari? Opo, kasi nag-isip ako baka ulitin naman niya yung pananakit niya kasi pag galit siya, nananakit talaga yan. So merong history ng pananakit po sa inyo, kaya na rin siguro kayo naglayas or umalis na lang from Polly June Cordova. Kaya siya nagalit. Opo. Ano po yung mga naging injury nyo? Kasi nakita ko doon, binato kayo ng prutas. Nagbukol sa ulo, sa ababa, sa tiyan, sa kasakit. Sir. Oo, gusto lang namin marinig din yung panig po ninyo kasi doon sa plinay po na video, talagang gigil na gigil kayong mambato ng mga prutas. Nung gabi po kasi yun, sir, pinag-aaway na kami noon, nag-usap na kami na, tapos nakita ko po sa cellphone niya na may iba siyang kasama. Sir Polly John, kayo po ba ay kasal ni Ma'am Chariza Hernada? Hindi po, sir, hindi po. Live-in partner po kami, matagal po. Nakaranan din po talaga kami na nag-uusap siya dahil nga doon sa nangyari na nagkapisikalan kami. Tapos di po ko na gano sa kanya nang interact sa kanya ng mga almost 2 months. Kasi nga po, yung dalawang anak niya po na dalagan, tumutulong po sa kanya sa paninda. Hindi po ko nakatulong sa kanya kasi nga po kung lalapit po ko sa kanya, hindi po tutulong yung dalawang anak niya sa pagtinda. Okay. Kaya po nag-iboy na lang po ako na din magpakita sa kanya para malaman niya rin po kung ano po ang value ko kung walang may nagtutulong sa kanya o hindi po ako tumutulong sa kanya. So ang sinasabi po ninyo, kahit may nakita kang, let's say, panlalalaki ni Ma'am Chariza, in your mind, kayo pa rin? Hindi, sir. Hindi po kami nag-formal talaga na wala kami kasi tinanggap na po ko rin magtumulong sa tindahan niya na kami uli. Hindi ko po sa katakalain na nung bumalik po ako sa kanya, may nakikita po kami kinakausap sa telepono. Tapos, pag nakita niya ako, pinapatay niya. Nagduda na ako. Nagduda po ako, baka meron ka na. Sabi ko, baka meron ka ng iba na sabihin mo na nga tayo sa akin kasi ayoko na tinatraidor ako. Sabi ko, para hindi ako magsayang ng oras ko dito. Nung time na yun na naiwan yung cellphone niya, tignan ko yung cellphone niya, nakita ko po doon sa cellphone niya na may kasama siyang matanda. Yun nga po yung nasa cellphone niya, nasa kama sila. Doon po, gano'n po sa isip ko na tama na. Sabi ko, ito na yung yung preba ko. Tapos nagbatuan na kami ng masakit na salita. Nang binibidyoan niya po ko, na ginagawa niya po ko ng story na hindi naman po tama na ito siya, dati siyang city legal, nanguli siya ng mga isda na uwi nila sa bahay nila, niluluto. Doon napuno po ako sa ginagawa niyang mga isyo sa akin na hindi naman totoo. Nagawa ko po yung nabatuin siya ng kasi binibidyo niya ako na tama na, sabi ko tama na, wag mo kong bidyoan, wag mo kung Ayaw niya po magpawat, binato ko po ng cellphone niya ng saging. Ma'am Chariza, ano pong version niyo po doon? Yung picture na kasama ko, dati ko yun na may kasama ako dati, hinigit ko lang. Kasi nagalit ako kasi nung 2 months na naghiwalay kami, hindi yan nagpakita dito sa tindahan kasi yung dalawang anak ko magagalit. Kaya siya daw umiwas. Pero nakita ko naman siya na sinisend niya sa akin yung mga video niya na kasama niya yung mga kaklasmate niya, batchmate niya na nagnuman sila, nagvideo, kanta-kanta. Yun, nagselos ako noon. Sabi ko, instead nga, ayusin mo yung gusot natin. Mama ka sa kanila. Bakit ganyan ka? Sabi ko, sige lang. Kasi marunong din naman ako gumawa ng ganyan.
May ka-video call na din ako noon na Indiano. Lumalabas, ma'am, total, hiwalay naman na kayo. Nakikita ninyo na itong si Sir Polly Jun parang nag-move on na, may mga ibang nakakasama na. Opo. Sa inyo, wala nang masama kung makisama ka na rin sa iba. Opo, kasi nang sinabi niya sa chat niya sa akin, sa screenshot niya, na ito si Sheena, para babae ko to, para meron ka din namang katawagan na Indiano. Ito, meron din akong Sheena sa video, kami, nagkantahan kami, nag-enjoy. Okay. Kaya nagalit ako kasi sabi ko, sa akin, pag silusan mo, nasa ibang bansa yan. Tapos, yung sa'yo, nandyan naman yan sa tabi mo, pero okay lang yan. Hindi naman ako na masyadong nakafocus doon. Pumunta siya dito sa tindahan, tinanggap ko naman siya na nagtinda. Araw-araw pumunta siya, paggabi, uwi siya sa kanila. Ako dito na ako matulog. Pag pumaga, andyan naman siya. Tapos, sasama na din kami magkakain. So, Ma'am Charissa, ano po yung gusto ninyong mangyari sa ngayon? Nakakaan ko siya ng kaso kasi ilang beses na niya ginawa yun eh. Harapin ko na ngayon, sir, kasi yun na po, sir, na gawa ko yun dahil sa napuno din ako, sir. Hindi ko na-control ang emotion ko. At least, malinaw sa ngayon na talagang wala nang kayo. Oo, sir. Sir Polly Jun, ito, tapatin niyo po kami. Kayo po ba may history na talagang sinasaktan nyo itong si Ma'am Charissa? Hindi po, sir. Wala po akong nakitong basta. Hindi naman po, sir, sobra yung pagbibintang niya sa akin. Tsaka hindi naman po ako nanakit, sir. Inawat ko lang po para matapos na po yung mission na yung kasi nga po, yung unang lakad niya po yun na natutulog po ko na nagisa niya ako ng electric fan eh. Kahit sino naman siguro, sir, magugulat at maimpito sa ginawa niya. Tapos natamaan siya noon. Hindi ko naman siya ng kamay talaga. Binalik ko lang sa kanya electric fan tapos nagbablat siya. Sir Polly Jun, in any case kasi, resorting into violence is never acceptable. Dahil sa may pinagsamahan kami, dahil rin ako sa kanya ng maayos, nagbigay din ako ng sakripisyo sa kanya. Kaya siguro gawa ko yun na nabigla ko sa pinakita niyang picture. Insulto din kasi sa paglalaki ko yun eh. Okay lang sana na sabi-sabi, pero tinotok niya po kasi sa cellphone ko na sa mukha ko yung ginawa niya. Kaya din ako na insulto ba? Insulto yung pagkalalaki ko. Tao lang naman tayo, siyempre may damdamin din tayo na amin ko din naman yan, mali yung nagawa ko pa. Sir, pinatawad ko naman siya, pero kakasuhan ko talaga yan. Okay, so talagang tutuluyan po ninyo itong si Sir Polly Jun. Chairman! Yes, sir. Good afternoon. Hingin lang po sana namin yung tulong po ninyo na pagtagpuin si Ma'am Charissa at si Sir Polly Jun sa inyo pong tanggapan if meron lang naman pag-aayos na magaganap sa inyong barangay, magkaroon sila ng kalinawan at kung baka may iba pa silang mga affairs or mga issues na habang sila ay magkarelasyon, baka pwede na nilang ayusin po dyan sa inyo pong tanggapan. Yes, attorney, makakaasa po kayo. Ma'am Charissa, baka may mensahe po kayo kay Sir Polly Jun, panghuli lang. Pag nag-asawa ka ng iba, huwag mo nang sakitin para continue nyo yung pangabuhi nyo. Huwag ka nang mananakit. Dahil kaming babae, mahina lang kami. Kahit maldita, pero malangga naman kayo. Yan lang po, sir. Alright, yes. Tama rin naman si Ma'am Charissa Hernada. Nothing will justify violence. Ika nga, Rio. Kahit galit ka pa, nasaktan yung ego mo, yung pride mo, nasaktan yung pagkalalaki mo, hindi po yun lisensya para ikaw ay manakit ng isang, hindi lang kahit babae, kahit sino po, lalaki or babae man, bata, matanda, there is never a license to resort to violence. You cannot put po yung batas into your own hands. Meron po tayong mga remedyo at dito po unfortunately si Ma'am Charissa nahagisan ng saging. Sayang naman yung paninda niya. Pero ganun pa man, Ma'am Charissa, rerespetuhin po namin ang decision po ninyo kung gusto po ninyong sampahan si Sir Polly Jun Cordova. Opo. Salamat po. Ayan, Ma'am Charissa, imo-monitor po muna namin for the meantime and i-assist din po namin kayo dito sa step by step na pwede po niyang gawin sa pagpa-file ng kaso and then papapuntahan po ng aming reporter. Yes. Ayan. Maraming salamat po, ma'am.